dapat mong matuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. And it's like December 15, 10 days before Christmas at nandito pa rin tayo, may live chikahan tayo tonight. And I will end my chikahan for the year with a nice guest, with the band, sabi nga nila. But before we start our chikahan for tonight, of course, I want to say thank you to our sponsors. Our sponsor, Hezene Aesthetic, Face Clinic, and Body. They have 2 branches at Show Boulevard, Mandaluyong, and NS Amoranto, Quezon City, with a phone number of 0929-275-1014 and 0906-208-8183. And they're always open daily at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, we have our new sponsors. The first and largest Pamper City in the Philippines is Pamper City by OMG, Aesthetic and Wellness Center, your luxury escape. They're located at 107 K1 Center by Prestige, Asiana City, Parañaque. And you can call them at 094502389888. Ayan. You just call them and inquire. All you need from head to toe, meron po sila. Lahat po ng kailangan nyo, they have it. And of course, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday. Live kami lagi dito sa Ignos Novos Artist Management. Of course, every Monday, Chikahan with Mami Ray. Every Wednesday naman po ang aming podcast with Up Top Download with Caleb Alvarez and Charles Dion. And of course, every Friday naman po, Coffee Chat with the Van. And of course, lahat po yan, 7 o'clock here at Ignos Novos Artist Management. So please like, follow, and subscribe us sa aming Facebook and Instagram, same. And of course, in our TikTok is at ignosnovos.official. Plus, please follow our mother company, First Sun Production. We have Facebook and Instagram, First Sun Production. And of course, our YouTube channel, First Sun Creatives, na lahat po ng live namin, especially my live tonight, mapapanood niyo po yan sa aming YouTube channel. Ayan. So, eto na. Ang aking special guest is, sabi ko na familiar siya sa akin. We met but we never like making chika. Maliit talaga ang iniikutang mundo ng pageantry, ng industriya. He's one of a magaling, professional ng ating makeup artist sa industriyang ito. Please welcome my special guest, Nico Campañero. Tama ba? Campañero? Yes po. Ayan, magandang gabi, Nico. Hello po, good evening po. Good evening po sa Yeah. inyo lahat, sa lahat po ng nanonood po. Good evening. Good evening, Good Nico. evening din po. O, kamusta si Nico? Okay naman po so far since December, medyo pagod. Yeah. Parang tatagos na sa pintuan. Yes, kasi busy eh. Yes, This busy is the month. one of the busy month eh, di ba? Maraming Tapos, events. Maraming events. Not only the event, parang sunod-sunod yung mga pageants Yes, eh. Yan. yes. So, mamaya pag-uusapan natin yan, Nico. Sige Yan, po. yan kung kailangan peak season ng makeup eh. Di ba? May peak season Yeah, yan eh. yes po. One of the months. And one of the months. Okay. Yeah. Tika saan si Nick? Born and raised po ako sa Caloocan. South Caloocan. Ah, Yes. okay. No province. May province po yung family, pero first time ko lang po pumunta doon last year.
So, hindi talaga lumaki sa probinsya. Mali. Hindi Kasi po. ano sinasabi nila, talagang Manlenyo. Yun. Yes, Parang opo. ganun. Opo, sa Caloocan po Sa talaga. Caloocan. So, Mm-mm. kung tiga Caloocan ka, for sure naranasan mo maglaro dun sa sinasabi natin, laro sa kalye sa labas ng Yes, bahay. yes. 'Di ba? Opo. Yung bang napapagalitan na lang tayo pag uwi natin, marami na Yeah, tayo. opo. Meron ka ng sariling kwintas. 'Di ba? Opo, totoo Yan. po. So- Kung hindi kwintas suga. Yan. So, hindi naman napapagalitan. Actually po, before, nung bata pa ako, may curfew yung parents ko. Maglalaro ka lang hanggang 4 p.m. to 5 p.m., 1 hour ka lang sa labas, ganyan. Ganun. Opo, ganun sila ka-strict before. Pero syempre, sumasobra ako. Ganun. So, doon ako napapagalitan. Yeah. Pero kung matutusin kita, papapiliin ka, do you want the generation no, nung naglalaro ka sa labas o yung generation na ngayon na nakatutok lang sa gadget? Since na-experience ko both. Yeah, both. So, wala. Mas prefer ko pareho. Kasi Oh. meron silang pros and cons, diba? Yeah. Okay. So, parang kung ako papipiliin, mas okay yung era na ganon before na mapagdaanan ng mga bata talaga na naglalaro sa labas, nagtatakbuhan, naghahabulan, tapos nag-enjoy lang kada bakasyon. Yung ganyan. parang exploring the life. Yes. Diba? Yes. Kasi yung paglalaro po sa labas, it's just like a sign of exercise ng bata actually. Diba? opo. Na parang tinuturuan ka maging matatag. Mm-mm. Diba? Kasi pag nadapa ka, paano ka babangon? Bumangon ka, kung hindi, Yeah. matatalo ka ng mga kalaro mo. Diba? Parang Mm-mm. ganon. Siguro doon sa kalye makikita yung doon yung kalye talaga magtuturo sa kung paano maging matatag. Yes, no? Opo, paano maging matatag, paano bumangon, Yes, exactly. paano hindi umiyak kahit masakit, yung mga Correct. ganun. Yung mag-enjoy sa sakit. Yes. Yan, Yung no? tipong, alam mo yun, nadapa ka, tapos nasaktan ka, pero hindi ka iyak kasi mapapahiya ka sa mga Mm-mm. kalaro mo, Oo, sasabi- aasarin ka. Like, Yeah, oo. oo, yung mga Ganon. ganong bagay. And then now, bakit mas pinili mo na? Because nga you experience the both ways. Kasi, do you think it's okay na laging nakatutok sa gadget? Hindi naman laging nakatutok. Pero sa panahon kasi ngayon, hindi na natin maiiwasan na yung mga bata bigyan ng cellphone, bigyan ng tablet, Yeah. bigyan ng gadget. Yeah. Kasi, una, syempre, katulad ngayon, manonood lang sa TV, manonood sa tablet, malilibang na yung bata. Yeah. So, meron talaga silang pros and cons eh. So, for me, okay lang naman na may gadget. Mm-mm. Pero mas okay din naman na may ganong klaseng bagay before na nakakapaglaro sila sa labas. Siguro, trabaho na ng parents yun kung paano nila i-balance Balansehin. para sa bata. Kung ano yung mga bagay na dapat niyang matutunan, kung ano yung mga bagay na dapat ituro ng magulang sa kanila, kung paano sila papalakihin, kung isa-spoil ba nila sa labas, or isa-spoil ba nila sa gadgets yung anak nila. Kasi in both ways, may bully eh. Yes. Yes, may bully sa Kahit internet. pareho, yeah. Ikaw, naranasan mo mabully before? Super. Isa kung sa mga estudyante before na, sa mga story, di ba, sa mga TV, nakikita niyo na may binubuli. Ako talaga yung binubuli. Like, bunot ako lagi sa school, sa room. Paano bully? Hindi ko alam kasi sa school namin, okay naman, maganda yung school. Sa classroom talaga eh. Hindi mo maiiwasan na meron kang classmate na mapang-asar. Oo, hindi mawawala. Hindi talaga mawawala per section eh. Tapos, syempre nag-aaral ako sa public school, madami kami. Like, umabot, pinakamadami namin, 60 kami sa isang classroom. Grabe, ang dami. Yes, 60 kami sa isang classroom. So, Oo. hindi talaga mawawala ng bully doon. Oo. Yeah. So, paano mo na-handle yung pagbubully? Grabe, iba yung ginawa ng pambubuli sa akin. Siguro, yung pambubuli, isa din siya sa naging daan para mapunta ako dito sa beauty industry. Lagi kasi ako nasa, ang pangat-pangat mo, itim-itim mo. Before kasi payat ako. Sobrang payat, parang ting-ting, ginaganon ako. O di kaya, ang pangit mo, baklang ulikba, ginaganon ako ng, ganong levels. Like, literal, lahat ng panglalait, ilalait sa'yo, lahat ng pang-titrip, gagawin sa'yo, lalagyan ng bato yung bag mo, yung itatali yung bag mo sa likod ng ng armchair ng school. Pag gano'n. Pero nagsusumbong ka sa parents mo? Yun po, wala po akong parents na lumaki. Kasi po ang nangyari is, hindi naman totally walang parents na lumaki kasi namatay yung mama ko, 10 years old ako. Okay. Tapos nung pagkamatay ng mom ko, yung dad ko,
ano siya, sumakabilang kabet. Okay. Sumakabilang kabet kasi buhay. madami siyang kabet. Okay. O sige, super Yeah. Ay, chick boy pala si Daddy. Actually, yes. Oh my God. Okay, sige, go Daddy. So, sumakabilang kabit siya. So, ang nagpalaki talaga sa akin, simula 10 years old ako, yung tita ko. Yung tita ko, kapatid siya ng mama ko. Okay. So, hindi, bali, before kasi mamatay yung mama ko, yung reseta ng doktor, nasa ospital po kasi siya nun. Sumulat siya na, pangalan ng tita ko kasi Milet. Milet, huwag mong papabayaan si Nico. Siguro mga isang araw, tapos kinabukasan namatay na siya, gano'n. So, alam niya na talaga na mamamatay siya. So, yun yung pinanghawakan ng tita ko na, wag talaga ko ibigay sa tatay ko. Though ginawa niya once, pero binawi niya talaga ako kasi alam niya talagang feeling. Siguro kung nabigay ako sa tatay ko or tatay ko nagpalaki sa akin, siguro baka wala na ako dito ngayon. Like, oo, Pero literally. nagtatry kang magsumbong kay tita, like for example, nabubuli ka or No, what? no. Ano talaga, ako kasi yung tipo ng taong, kung kaya kong gawan ng paraan na sa sarili ko lang. Like, okay lang, sa sarili ko lang. Ako po kasi yung tipo ng taong, since nga, lumaki ako na parents yung kasama ko sa bahay, like, mama and papa, old school yung pagpapalaki nila. So, parang maaga akong namulat sa mundo, maaga akong namulat sa kahirapan ng buhay, maaga talaga ako namulat, like, bata pa lang, ang dami na nagsasabi, parang ka matanda magsalita. Parang, siguro maaga ako nag-matured. Oo, because nga, Yes. natumirak nga, aminin natin, even though you're living with your aunt, feeling mo mag-isa ka. Yes. Then Yes. wala kang siblings eh. Yes. Wala kang kapatid. Actually, meron po. May kapatid po ako sa nanay. Yeah. Sa nanay ko po, malaki yung gap namin eh. So, kung ako po ngayon currently, I'm 23, yung kuya ko po is 43. 20 years yung gap. Okay. So, malaki yung gap namin. Pero, isa siya sa tumulong sa akin na nagpaaral, sumuporta, buti, kuya. nagpalaki. Kasi kung i-explain ko yung buhay ko nun sa parents ko, yung father ko talaga may problema. Okay. Sige. So, talagang you live as early as your age, mag-isa ka. Mag-isa po, yes. Opo, tita lang, tas ako. O, yun po. So, ang tapang mo kasi kung nabuhay ka sa panahon ngayon, baka nagpakamatay ka sa sobrang dami nagbully. Siguro, opo. Diba? Totoo. Kasi isipin mo may cyberbullying na ngayon. Kasi Yes. di ba ang mga tao, puro phone, gadget, social media, Yes. kahit saang platform may bully eh. Yes. Kahit saang platform, makakagawa sila ng paraan para mabully ka, malait ka, or whatsoever. So, ganun. ang tapang mo. Feeling ko, oo. Ang tapang mo. Pero ito, I just want to ask, nung bata ka, growing up ka, you know that your gender is this. Yes. Yes, siguro, yes. Yes na. Kasi may phase ng buhay ko na, syempre parang, may ano tawag na, gender crisis ba tawag? Oo, gender parang crisis. ganon. Na you know that physically you're a man, but Yeah. pero bakit ito yung nagugustuhan ko o ito yung mas gusto ko? Oo. Hindi ka nahirapan. Hindi. Mama's boy kasi ako eh. Okay. So, before namatay si mama, alam mo na. O alam na ni mama, o Opo, accept na ng pero- family. Opo, pero may phase ng buhay ko na pinilit ako ng mga kamag-anak namin na, hindi, magpakalalaki ka. Nila Tayo. tita, hindi naman. Hindi Iba- naman nila ibang pa- tita, pero ibang- ibang family. Okay. Pakalalaki ka, ganyan. Kasi yung tatay ko din, lalo na yung papa ko. Papa ko kasi siya, dati siyang sundalo. Ay, bakit ganyan? Pag Opo. sundalo, dapat Tapos yung Ano? lolo ko pa, sundalo Oo. din. Tapos yung tatay ko, dating sundalo, tapos nagpulis, tapos naawol. Kasi grabe yung kalokohan ng tatay ko. Okay. Sige. Oo. Private Benjamin ka pala. Hindi na parang ganun. Kasi actually gusto nila magsundalo ako, sumunod sa yapak nila. Pero ayoko talaga, I cannot. Sorry. Okay. O sige, fast forward na tayo kasi natatawa na. So, nung na-realize mo that this is my gender, eto ako. Tapos sabi mo nga, nung bata ka, nabubuli ka na, sabi sa'yo na, ang pangit mo, Yeah, ang yeah. liit mo, ang payat mo. Paano ka natuto mag-makeup? Natuto ako mag-makeup siguro year 2018. Yung era ni Michelle D sa YouTube. Kung kilala niyo po si Michelle D, yung yung sa YouTube. beauty influencer sa YouTube. Oo. Siya po talaga yung, siguro kaming mga makeup artist na nasa generation ngayon, siya talaga yung parang ina-idolize nun before. Okay. Kasi peak era niya talaga sa YouTube noon. Tapos, sila Lloyd Cadena, yung mga bakla na, yes, isang group sila, tapos super funny, super happy, ganon. So, sila po yun po yung era na natuto ako mag-makeup or nag-try ako mag-makeup. Tapos, Through YouTube lang yun, makeup. yes, pero Okay. nakuha ko yung interest sa classmate.
Okay. Yung interest. Bali, yung kung paano lang ako natuto, YouTube na lang yung nag-develop nun. Okay. Pero yung interest ko sa pagme-makeup, yung classmate ko yung nag-open up sa akin sa mundo ng makeup. College yan. No po, Oh, high school. Okay. Nag-start ako mag-makeup po, grade 8, 15 ata ako. Wow. Grade 8. Okay. And So, then, ano yun po, na. ang nangyari kasi is, yung classmate ko na yon, meron siyang mumurahing eyeliner. Sige. Tapos yung mumurahing eyeliner na yon, nilalagay niya. Sabi ko, ay, ang ganda naman, ganyan. Sabi niya, ay, tara, lagyan din kita, ganyan. Oh. At that time, uso si Ariana Grande na naka-pusa-pusa na headband. Oh, okay, yeah, Tapos may mga wing eyeliner. Yes. So, ano yan, Ariana Grande yan, ganyan. Mm. Tapos, nilagyan niya ako ng eyeliner. And syempre nga, magaling siya mag-makeup kasi makeup artist din siya. Maganda yung pagkakalagay niya. Sabi ko, hala, ang ganda. Parang nagbago yung itsura ko. Agad eyeliner pa lang. Yung nilagay niya talaga, sobrang putok na eyeliner na nanunusok, gano'n. Yeah, okay. Hala, wing eyeliner kasi yon. Tapos Yes. sabi niya, ay, bagay sa'yo, ganyan. Maganda kasi yung ano mo, yung talukap mo, lubog, ganyan. Kaya bagay sa'yo yung mga ganyang eyeliner, gano'n. Tapos, doon na ako sa magkano yan? Ganyan. Magkano yung gusto kong bumili? Gano'n. Since baklaran nga siya, mura lang yan, 20 lang yan, ganyan. Sabi ko, Okay. talaga. Tapos, ayun na, doon na. Doon nag-start. O sige, bago tayo mag-explore dyan sa makeup life mo at naging profession mo yan, mag-hi tayo sa comment section. Ang dami na eh. Ang dami ko nang nakita. Of course, Peter is here. Hi, Peter. Good evening. And then, Herona, Yes. Rama, Nico. Yan. Hello po, Parang ate. siya yan. Nandito siya. Tapos Opo. si Sherilyn. Yeah, sabi niya, friend ko yung sabi niya, dalawa. Heart. Yes. Of course, si Ryan nandito. Magandang gabi, Mami Ray. Si Ryan, o diba? Tapos si Ninoy Rama pa, shoutout daw. Yeah, hello po sa mga ka-choir ko. Ka-choir ko po kasi sila. Okay. Kumakanta din po kasi ako. Hello po, Cavite Youth Choir. Ayan. Cavite. Youth Choir, opo. O sige, pag-uusapan natin yung Cavite Youth Okay, Choir mo sige din. po. Of course, ang aking gwapong anak, si Charles Dion. Magandang gabi, Hi, Charles. Charles. Madaya ka, wala ka dito. Oo. And then si Sherilyn pa, shoutout daw. Hello po, Ayan. Che. And then Mommy Nenen is here. Good evening, everyone. Good evening, Mommy Nen. And, si Lyra. Magandang gabi, Lyra. Good evening. Lana, ayan. Ayan. So, nung na-realize mo na, ay, ang cute pala, simpleng eyeliner, gumanda ka na. So, doon nag-start. Yes. Na-amaze ka na parang gusto mo na mag-makeup. Tapos that time naalala ko pa, yung sinearch ko sa YouTube nun, how to put eyeliner. Oo. Diba? How to put eyeliner, ganyan. Ganun. And then, so nung natututo ka, so naging professional ka na ngayon, diba? Ano to? Through own self-learning lang? O nag-aral ka pa? After ko po mag-senior high, 2019 po, pandemic kasi grade 11 ako nun. Pandemic ako graduate. After senior high, nagme-makeup na po talaga ako simula nung grade 8. Grade 8, grade 9, grade 10 yung phase ng high school life ko. Yes. Bali, nagiging ano ko po siya, side hustle. Na parang umabot ako sa point na absent ako para lang mag-makeup ng kliyente or para lang tumanggap ng makeup. Kasi nga, sa hirap ng buhay. So, yun po, bali, pagka-graduate ko po ng senior high school, hindi na po ako nag-college. Okay. Kasi walang pampaaral, hindi Yeah. namin afford. So, ang ginawa ko, nag-freelance ako for a year. Tapos yung kinita ko po doon, at somehow kumita naman din ako, ang nangyari po is, nag-makeup school ako. Yung makeup school ko dito lang sa Philippines. Oh, good. Yes, nag-makeup school po ako. Shout out po sa NYX Institute of Beauty. Ayan, doon po ako nag-aral ng makeup. Okay. Opo. Oo, kasi importante yan eh. Yes. Kasi yung pag-aaral mo, sandata mo yan, parang diploma mo na, hindi ako cheap at puputsugin na makeup artist. I studied makeup at saka yung hair. Para mas naman ang kliyente mo, di ba? Tsaka, kasi po dito sa Philippines, wala pong lisensya yung mga makeup artist. Glam team, ganyan. Yeah. Hairstylist, wala po talaga. So, for me to be able called professional, Yeah, exactly. yun. So, nag-take po ako ng classes dun sa makeup school ko po. Tapos, meron po kasi silang ino-offer na professional hair and makeup class. So, yun po, tinake ko yun. Tapos, yun na. Yun Tapos na po doon na after. nag-start. Tapos you invest your own, syempre, invest Actually, ka. nakapag-invest na po talaga. Like, bago pa po ako mag-makeup school, may mga products na po ako, may mga gamit na po. Meron na rin pong kahit papaano may clients na po. May, opo, parang ano ko lang po talaga siya.
Kasi tinanong din yun ng friend ko, bakit ka ba nag-makeup school? Sabi ko, wala, para lang sa certificate. Hindi, pero importante Pero yun. yeah, pero Importante yun. oo, importante po talaga siya. Tsaka, doon ko rin sa makeup school natutunan yung mga iba't ibang techniques na hindi ko pa pala alam nung nagpa-freelance ako. Oo, kasi akala natin Oo. pag nakuha mo na sa YouTube or kung saan alam na opo. natin. Iba po talaga kapag nag-aral at professional yung Yeah. gumagawa. Oo, Ganun di ba? talaga. So, eto na. So, nung na-realize mo na, ay, ang dami ko pa palang hindi alam. Tapos sabi mo nga, you Mm-mm. invest sa makeup art. Mm-mm. Kasi ikaw professional ka eh. So, dapat Opo. super invest ka sa makeup mo. Opo. Like us, na simple lang, like me, ako lang nagme-makeup sa sarili ko Mm-mm. dito. Tapos pag may mga shows kami, should I invest sa makeup ba na dapat mahal o yung tama lang sa budget? Dapat ba mahal ang isang makeup o hindi naman? For me kasi lagi akong case-to-case basis. Okay. Ako yung taon laging case-to-case basis. Kung hindi mo naman afford, bakit ka bibili? Oh, Yun yung in the exactly. first place. Mm-mm. Tapos kung hindi naman talaga totally siya kailangan, so bakit ka bibili ng product na ganito, Okay. diba? Kasi may mga kilala ko na may pera sila, tapos nagsuspend sila sa makeup. So, naka-invest ka nga sa makeup, maganda na may makeup. Kaso, hindi mo naman alam kung paano ilagay. Hindi mo alam. So, paano mo ma-work yung product kung hindi mo Okay, naman alam exactly. kung paano ilagay? So, for me po, siguro, kung ano yung nagwo-work sa'yo, it's either mahal man yan or mura man yan. As long as nagwo-work sa'yo, maganda sa'yo, at alam mo kung paano gamitin at ilagay sa sarili mo, go for it. Kasi, unang-una, sabi naman talaga nila, wala naman talagang rule sa makeup. Walang rule sa makeup. Merong mga makeup artist, pero sila yung gumagawa talaga professionally. Pero kung ikaw naman everyday, wala naman rule sa makeup eh. Ano kung mag-red lipstick ka, kung maglalaba ka, di ba? Gusto mo Diba? magawa. Yun lang Okay. eh. Wala Tama. naman rule sa makeup eh. Pero, for an everyday person that goes to work, Mm-mm. like, So, anong basic? what do you mean basic po? Parang basic, like, yung kunyari pupunta ako ng office. Anong klaseng mga look? Anong dapat looks ba? Dapat. Siguro sa look, kung hindi ka naman talaga ma-explore na tao, pwede, fresh look will do. Like, konting skin tint. Kasi uso na ngayon yung mga sunscreen SPF na parang foundation na din siya. Like BB cream, powder, blush on. Magkilay ka kung kaya mo kilayan yung sarili mo. Yeah. Kung hindi, okay lang. It's okay. Merong mga brow mascara na nai-invento dyan. Pwede kang mag-lip tint kung sanay ka sa lip tint. Kung lipstick naman, mas better. Yeah. Ganun lang. Tapos, for me lang talaga, hindi naman talaga siya sa mahal. Hindi talaga siya sa mahal. As long, kahit mura siya, as long as nag-work nga sa'yo, yun yung sinasabi ko. Kung nagagamit mo naman yung product para dun sa purpose niya, it's okay. Okay. Mm-mm. Tama ka dyan. Ako kasi nahihirapan ako eh. Nahihirapan ako. Honestly, hindi po ako marunong mag-makeup. Natuto lang ako mag-makeup nung pumasok ako sa industriyang ito. Kasi kami yung nagme-makeup sa theater eh. So, kailangan ko po matuto. Pero hindi po ako magaling. Alam mo yon. Pero, like for us Filipinos, sa Morena, kasi di ba iba-iba yung shade niyan Yes. Opo. Iba-iba yung shade niyan. Opo. Ano ba dapat ang shade sa maputi, sa morena, sa kuyumang... Like for me, ano ba dapat? One skin darker, one skin lighter, o tamang ganun? Di ba meron mga ganun Yes. Ano ba dapat? Ano po kasi siya depende po sa tao. Kapag ang tao po acidic, Okay. doon po kasi nagre-react yung skin kapag acidic po talaga. Like, kunyari, lagi kang acid reflux or kung merong alahas ka, malalaman mo kapag yung alahas nagtatarnish. Doon mo malalaman kasi ibig sabihin nag-oxidize yung pawis mo. Okay. So, kapag ganun po, it's either, kunyari, kapag acidic ka po, naglagay ka ng foundation na exact sa shade mo mismo, tapos acidic ka, magda-darker yun sa'yo. Okay. Yeah. So, magda-dark siya sa'yo is either magmumukha kang yellowish or mag-grayish yung part ng face mo. Okay. Tapos, dun napapasok si 1 shade or 2 shades lighter than your skin tone. Okay. Kasi kapag lighter siya, tapos nilagay mo siya sa face mo, ang mangyayari is after ilang minutes, like 30 minutes, 1 hour, tsaka nag-ano yung makeup nagsisik sa'yo, tapos syempre nagpapawis ka, doon na nag-oxidize yung makeup. Kasi nag-oxidize nga yung skin mo. Because acidic ka. Ganon. Hindi dahil sensitive ka. Iba pa po yun. Okay. Opo, kapag acidic ka. Kapag darker naman, usually ginagawa namin yung 1 or siguro maximum na yung 2 to 3 shades darker than
your skin tone kapag stage makeup. Sa stage makeup kasi, intense yung ilaw. Oo. O di kaya lalo na kapag puti yung ilaw. Mm-mm. So kapag ganun ang nangyayari kasi, kunyari ikaw, naglagay ka ng exact shade mo ulit, tapos you go to theater stage, ganyan. Tapos tinapatan ka na ng ilaw na Magiging putla. malakas. Oo. Kung hindi magiging pula, mamumuti ka. Yung maputla. Oo, maputla. Parang kukunin ni Lord. Okay. Yeah. So, dun talaga siya ginagawa yung mga 1 to 2 shades darker sa skin tone mo. Para kapag tinapatan ka na ng ilaw, balanse siya tingnan. Hindi mapuputol yung ulo mo kasi maputi yung taas, tapos maitim yung... Okay, at least I've learned na dapat pala pag nasa theater show kami, 2 shades darker. Hindi lang theater, stage, like pageant. Pageant, kasi intense yung ilaw niyan. Minsan nga, nag-pageant ako yung ilaw, blue, red. Intense yung mga So, kulay. dapat pala hindi kami maputi. 2 shades darker. Kasi, siguro kung super moreno ka, tapos intense yung ilaw, like malayo or di kaya malapit, may sa stage may ilaw na nakatutok na gano'n. Or may solo part ka na ikaw lang yung aarte na tutok talaga yung spotlight na bilog. Hindi 2 naman shades tutok. darker. Siguro may maraming ilaw. Oh, yeah. Maraming ilaw. Pwede siguro 1 shade darker. Okay na. Okay. So now I know. So magwa 1 shade darker pala po ako. Ganon. Diba? Kasi hindi namin alam eh. Only professional know how to blend eh. Diba? Paano mag-blend ng mga colors. Mas lalo sa lalaki. Ang lalaki hirap eh. Hirap talaga kasi may mga lalaki kasi na kahit ano, okay na yan. Oo. Okay na yan, basta lagyan mo ako. Sa lalaki ganun din, 2 shades darker ng skin siguro mo. kapag yun nga, pageant, depende sa event, siguro lahat. Okay. Depende siguro sa event. I mean, hindi na totally lahat, pero nalilito na ako. Kapag lalaki po, tapos kung everyday, match talaga, dapat match. para pantay. Okay. Pero kung ikaw lalaki ka, tapos like may acting ka sa theater, or may show kayo, or magpa-pageant ka, yun, dapat talaga 1 or 2 shades darker. Maximum na yung 2 shades darker. Okay. Sige. Opo. Okay, di ba? Tapos, paano pag yung isang, yung mini-makeupan nyo, medyo pawisin? Paano, di ba minsan sinasabi nila, parang pag every time na pinapawisan ako, natatanggal yung makeup ko. How can I stay my makeup na hindi lagi kailangan mag-retouch? Actually, yan talaga yung problema naming mga makeup artists. Like dito sa Philippines. Kasi mainit eh. Sobrang init po ng klima dito. So, para sa amin po, yung paraan na kaya lang namin ma-provide. Kasi hindi naman talaga magsistay talaga ng malala. Like ilang 8 hours, 9 hours, 10 hours yung makeup. Skincare, skin prep. Hindi naman proper, pero right amount of skincare. Like tamang tamang pagpe-prep ng skin, kung paano mo talaga i-prep yung skin mo. Okay, kasi... Tapos, right tools also. Right tools and right product. Okay. Kasi di ba meron ako kasi ay natutunan ko through YouTube or through Reels na before ka mag-put ng makeup, skincare. Moisturizer. And then if you want, kung simple lang, moisturizer, and then after moisturizer, it must be sunblock. Depende po. Kasi kung magpa-photoshoot po kayo, tapos nag-sunscreen ka, may flashback eh. May SPF eh. So, dun yung flashback or white cast, yun po yung sinasabi namin kapag, kunyari, nag-picture ka, na naka-makeup ka, tapos pinicturean ako ng photographer ng naka-flash, magmumukha akong multo or maputi yung face ko kasi sa neck ko. Yun yung flashback. Yun po. So, hindi dapat lagi naka-sunblock? Kapag camera. Pag camera, pero pag daytime. Pag camera, like kunyari, photoshoot nyo, tapos naka-SPF 50 PA+++. Wala. Pero pag regular day, like you have to regular go out. day, yes, go ahead. So it's gonna be moisturizer, sunblock, and then the primer. Yeah. Pero yung proper skin prep talaga is yung 3 steps, 3 basic steps. Cleanse, tone, moisturize. And then, actually ginagawa na rin siya ng karamihan ngayon. diba? So cleanse, tone, moisturize. Kung may serum ka, mag-serum ka, ganyan. Ganun. So basta, eto, natutunan ko. Ang dami ko natutunan kay Nico. Maraming salamat, Thank Nico. you po. So, wag kayo magsa-sunblock if... Magpipicture na naka-flash. may Kunyari, flash. magbabar ka. Tapos, tawag nito, sunblock ka, nag-sunscreen ka pang ganyan.
flush ka 0.5 pa kayo, tapos nakita mo yung mukha mo maputi. Dahil yun sa SPF. Okay. Yeah, So, yun yun. So, ang importante lang muna, yung 3 steps. Yes Yung po, clean, opo. moisturize, and then kung may serum and everything. The sunblock, hindi lagi. Okay? Opo. Sunblock, hindi lang. Ang dami ko natutunan kay Mix. So, ayan. Ikaw, pag being a professional makeup artist, sabi mo nga, maraming pictures po si Nico dyan na makikita nyo na ang dami na niyang na-makeup na mga famous artists. Like, meron siya, Grabe naman yan, po. ayan, yung mga artista. Sino yan? Si Miss Grand. Si Miss Grand Grant Philippines, Phil- first runner-up, okay. 2024, yeah. Tapos, eto si Kenneth Marcelino. Oh, Ano po okay. siya, model and Mm. Mr. Cosmopolitan. Okay. Kasi nasa Miss Universe Philippines Glam Team din po. Yeah, ako. okay. Diba? Yeah. So, madami na siyang naging ano. Eto na, paano mo na, kunyari, pag nakita mo isang may make-upan mo, Opo. napipicture mo na agad yung gagamitin sa kanya o papag-aralan mo muna yung skin niya? Ayan, that's the one of my problems din. Kasi may mga clients kami na may peg silang pinapakita or may peg silang gusto. Yeah, exactly. Tapos may times pa na yung peg nila hindi fit sa physique. Yeah. Yeah, sa face nila mismo. Mm-mm. So, especially ngayon, kasi nauuso ngayon yung mga Douyin, like, Douyin makeup is yung mag-draw ka ng eye bags. Oh. I-draw mo yung eye bags. Like, uso kasi siya ngayon, yung mga Aegusal po yung tawag nila. So, mag-draw ka ng, i-emphasize mo yung eye bags, i-highlight mo yung eye bags. Yun po yung usong mga makeup look as of the moment. Talaga? Opo, yes. Okay, sige. Yeah, so kung ma-eyebag kang tao. O sige, ako po ma-eyebag na tao kasi hindi naman natutulog. So, hindi ko na kailangan yung makeup na So, dadagdagan yung eyebag ko. so, ayun diba? po. Yung eyebags Ayun ko. po. So, may mga clients kami na gusto ko ng Douyin makeup. Kapag Douyin makeup, lalaki yung mata mo. Yung kanya malaki na. So, lalo lalaki. 'Di ba? Yun po, that's the point. Like, bakit gusto niya ipilit yung gantong peg tapos hindi naman bagay? So, doon na kami papasok na pwedeng meet halfway na, Oo. ma'am, itong makeup look na gusto niyo is hindi po akma sa eye shape niyo, Oo. hindi po bagay sa inyo, o di kaya super moreno siya, like super negra, ganun, mga tan Yeah, skin tan. talaga, ganun. Tapos gusto niya ng pink na blush on, yung mga, like yung super cool toned pink. Yeah. Medyo mahirap yun sa part namin kasi, syempre, per skin tone, may binabagayang kulay. May mga color palettes na bagay sa'yo. Exactly. So, dun na papasok yung pagkausap namin sa client na, in a nice way, syempre, approach mo siya na, ma'am, sorry yung mga ganitong colors po, medyo off-putting nan. Yeah. Pero if gusto niyo talaga i-push, wala naman kaming choice kundi gawin yun para sa inyo eh. Yeah, exactly. So, at the end of the day kasi, kayo yung client, sila yung magbabayad sa amin. Sila pa rin masusunod. Oo, diba? sila pa rin yung masusunod Okay, talaga. sige. Bago natin pag-usapan pa ibang clients mo, meron ako nakitang comment. Ayan, may nakita akong comment. Sabi nga ni Charles, hi, Nico. Hi, Charles. O, diba? Madaya ka. Tapos sabi ni Norwen, hi po. Hello, Norby. Kakweko. Acquire mo. O, sige. Hello po. Tapos yan, Chinese. Si G. Si G is my hairstylist. Okay. Sabi niya, Yeah. hi, shout out, Nico. And then, meron pa si G. Tapos si Mary Ann Gulas. Si Ate Go. Ann, yeah, Go. friend ko din po. Go, Nico. Yeah, hello po. And then sabi ni Bebs, ayan, ano po ang marirecommend mo sa skin prep before the wedding day? Yan, okay. kasi si Miss Bebs namin, ikakasal na yan. A week from now. Okay. So, kapag sa mga brides namin, actually, kung kami, personally may bride kami. Oo. Tapos, ina-advise na namin siya sa, like sa contract signing pa Yeah. lang, advice na namin, ma'am, bawal ka mag-rejuve. Yung mga rejuve set na nauuso before ng pandemic, ma'am, bawal ka mag-rejuve. Kung ano yung skincare routine mo, yun lang yung gagamitin mo. Tapos on the day or the night before, bawal ka mag-retinol kasi magdadry yung skin. Okay. Hindi kakapit yung makeup. Bawal din talaga mag-rejuve. And dapat, bago ka matulog, nakapag-skincare ka, nakapag-beauty rest ka, hydrated ka, hindi ka kulang sa tubig at sa tulog. Tapos, dapat i-yellow mo yung face mo. Eyes? Para mag-close yung pores, Okay. para kumapit yung makeup Okay. kinabukasan.
Okay, totoo ba yun? Pag puyat ka, hindi nakakapit ang makeup? Na totally hindi kakapit. Kasi may mga beauty queens kami, Diyos ko, sa Di Miss ba, walang Universe tulog? Philippines. Oo. Ang call time namin, 2 a.m., 3 a.m. sila mag-glam up. Tapos mag-e-end kami ng mga 11 or 12. Tapos the next day, ang call time na naman namin, 3 a.m. Kaya nga Kumakapit naman siya. It's just that, kailangan mo lang talaga mag-skincare. Mag-skin prep. I-prep mo talaga yung skin mo ng tama at right amount and right products talaga. Okay. So, yun yun. So, parang sinabi mo, yung prepping the day or the night before nung big day mo, ang number one pa rin, ice. Eyes. Kailangan, eyes talaga para mag-close yung pores. At kung pawisin ka, it really helps. Okay. It really helps a lot na, dahil nga close yung pores mo, hindi ka masyadong magpapawis. Okay, meron Yeah. pang nagtanong. Ayan, ang daming tanong ngayon. Sige, go tayo sa mga tanong. Gusto ko yan. Yan. Okay. Yung meron pa after Bebs eh. Sabi niya, hello, ate kong. Okay, daw, Saan ko yan? sabi ni Arnel. Hindi ko na binasa, Arnel. I'm so sorry. Tapos sabi niya, ano to, Jenica. Hi, Kuya Nico. Kaya kasamahan ko rin po siya sa Okay, church. okay. Opo. And then sabi ni Christian, iba talaga. Classmate ko nung friend high school. ko, sabi niya. Yes. And then next, eto may tanong. Oo, minsan kasi kahit magaling at maganda yung makeup mo, Yeah. pero kasi iba pa rin ang skin prep at Yes, may yun, pahinga. yun po talaga yung sinasabi ko kanina na right amount of sleep, yeah. tsaka proper skin prep talaga. Tapos sabi niya, matulog, uminom ng maraming tubig at Kaya sabi ko mag-moisturize. kanina, kailangan hydrated ka talaga. Okay. So, ang yes. dami-dami kong natututunan sa'yo. And then Mm-mm. sabi ni Joseph, go mom. Friend Yan. ko. Yan, ano pa, meron pa ba? Sabi ni Jasmine, grabe na talaga siya. Siya yan, no? Andyan siya. Grabe naman talaga si Andyan siya. Jasmine. Kasama ko siya right now. Okay. Dito siya sa set. Ayan. Grabe naman talaga siya. Ayan, sabi niya. Ayan. Okay. Sa dinami-dami na ilang years ka na as a professional makeup artist? Nag-class po ako, nakagraduate ako ng class 2024 February. Mm. So, professionally, siguro mga 1 year plus na. Pero sa industry namin ng pagme-makeup, nagme-makeup na po talaga ako since grade 8. Nagka-clients na talaga Okay. ako. Like, mahawak na ako ng ibang face. Okay, sige. Sa pagiging professional makeup artist, Mm-mm. hindi mo maiiwasan eh. Meron dyan mga bichera. Madami. actually. Madami. Like, Yeah. they wanted like this makeup, this hair, and then Yeah. you're almost done. Yeah, yes. Papabago nila sa'yo. Yeah. Ano mo hina-handle? Wala ka talagang choice. Kailangan mo siya i-handle professionally and calmly. Calmly, basta yon. Kailangan mo siya i-handle ng hindi halatang nape-pressure ka na. Okay. Ganun talaga. Like, gagawin mo talaga siya. Dati wala ka talagang choice. Kailangan mo talaga siyang gawin. Kasi nga, sila yung clients. Sila yung model. Sila yung kailangan masunod. So, wala tayong choice. Ay, Ganun talaga. Like, kailangan talaga kalmado ka lang kahit sa utak mo, minumura mo na talaga siya. Kahit nakangiti ka na lang gano'n. Yes! Kasi Ganon. gano'n. Ayan. Okay, di ba? Pero meron ka naman na experience ng mga client na sobrang bait naman, na parang wala ka naging problema. Meron. Literal, wala akong problema sa clients na, marami akong clients na wala talaga akong problema. Like, literal, ikaw na bahala sa akin, I trust you. Mm-mm. Gusto ko umaga yung event ko, gusto ko lang fresh ako, ganun lang. Oo. Meron siya kasi minsan, no, wala kang ang problema. Sasabihin niya, ay, ikaw na bahala sa akin. Ikaw na bahala mag-makeup sa akin, everything, pagandahin mo ko. Mm-mm. Pero, yung nagsabi nun, alam mong mahihirapan ka. Anong gagawin mo? Sa amin po kasi, yung sabi ng mentor ko, may mentor po kasi ako, well-known din sa celebrity makeup artist. Sabi niya, the fact pa lang na nilagyan mo na ng makeup yan, magbabago na mukha niya. Yes, exactly. Magbabago na yung mukha niya. Ma-enhance na talaga siya. So, may difference talaga. So, at least makakompare niya yung difference na may makeup siya sa wala. Yeah. So, pwede mo naman kasi sabihin na, hindi mo naman kasi pwede sabihin pala na, ito lang yung kaya ko. Mm-mm. Pero kailangan kasi, like, mag-deliver ka, i-deliver mo yung quality na outcome, kumbaga. Yeah. So, yun po. Okay, sa makeup, paano pagdating sa buhok? Ano pong meron? Anong mahirap ayusan ng buhok? Mahirap ayusan na buhok yung super oily kasi yung araw-araw nag-baby oil.
May clients ako noong nakaraan. Okay. Nagbe-baby oil sila sa hair, tapos gusto nila ikulutin yung buhok nila. Ay, mahirap Super kulutin. oily nga. Kasi nga lang hindi. Yeah, Tapos yeah, yeah. virgin hair pa siya. Like, hindi na treatment, hindi na kulayan, hindi na ka-bleach. So, mahirap talaga siya for us na virgin hair ka pa, tapos nagbe-baby oil ka pa sa hair, tapos gusto mo, kulutin ka. Hindi talaga kasi lalaban yung buhok. Okay. Like, madulas. Okay, for Mm-mm. us na magpapa-makeup, totoo ba yun na if you're gonna fix my hair, hindi ako pwede mag-conditioner? Kapag po magpapakulot kayo. Pag magpapakulot, Pero dapat kung walang- straight hair lang naman, plancha lang. Like, okay. no, it's just a normal day. Gusto ko lang magpaglam, straight hair lang ako. Okay. Like, pwede ka mag-condition kasi paplansyahin lang naman eh. Okay. So, mas better pa nga yun para mas madulas yung hagod. Oh, ng pero plan. kunyari gusto ko na ikulot mo ko. Hindi ako magko-conditioner. Opo, para hindi mas madulas. Ah. Opo, kasi yung conditioner, madulas po kasi siya sa hair. Okay. So, kapag kinulot siya, may tendency na, it's either kukulot siya, pero mabilis bumagsak, or hindi talaga siya kukulot. Like, lalaban talaga siya. Ganun po okay. talaga. Ano mas mahirap? Kasi di ba sabi nila, merong mga buhok na mahirap ayusan. Style? I-style. Style? Like, mas mahirap ba style lang isang straight o yung may waving hair o dapat ba mas madali ba yung natural hair? Ano? Mas mahirap pong style yung naturally kulot, yung parang Santo Niño na kulot. Okay. Like, mas mahirap po sila i-style kasi may mga times na may client akong na-encounter na ganun yung hair niya, tapos ang gusto niya, straight yung buhok niya nang hindi siya nire-rebond. Like, Okay. parang ka nag-request ng himala. O di sana ikaw nalang sinurol. Di ba? May mga ganun po kasing clients. I mean, yun po, yun sila po yung mga, like, yun doon talaga papasok na kailangan mo talagang kausapin. Literal na, communication is the key talaga para mag-meet halfway kayo ng clients mo or di kaya ikaw yung mag-suggest ng mas babagay kaysa sa kanya. Nang hindi kayo pareho nahihirapan or hindi masakit sa loob niyo. Okay. Kasi ang hirap po maging makeup artist Hindi po madali. Like, they're always standing na matagal. Hindi lang naman isa yung mini-makeupan nila. Mas lalo na if it's in the pageantry or di ba? Nga sa kasal minsan yung buong entourage, ikaw yung magme-makeup di ba? Yes. Hindi po ganun kadali. Meron ka bang naging client na parang, uy, buong entourage ko sa'yo. Tapos you gave this amount. Siyempre, di ba, meron yung mga costing Opo. Tapos ito yung binigay na amount mo. Tapos yung, uy, tawad naman. Paano mo hina-handle yun? Mahal po talaga maging makeup art, ang service ng isang makeup artist if you're gonna... Siguro depende sa limitasyon or depende sa kung gaano niya kababa gustong tumawad. Oh. Like kung it's 50% na, ganong levels na. No talaga sa akin. Hindi ko talaga sila tinatanggap. Like, not totally hindi tinatanggap, pero nire-reject ko talaga in a nice way. Okay. Ganun. So, sasabihin ko talaga na hindi talaga kaya kasi explain ko na I have my own team, meron akong hairstylist, meron akong assistant, naka-full setup ako, marami akong dala. Madami kaming dala, naka 6-seaters grab car kami. Yeah. So, yun talaga. Okay. Kasi eto okay, sige. Comments muna tayo. Comments. Ayan. Comments tayo. Paano po yung mga makeup na hindi nagmumukhang kanin na may tinta na hotdog? Okay, sige ninyo. Kanin kasi, in-explain niya maputi. Tapos yung hotdog, tapos sobrang pula na siya. Hindi ko alam kasi ano talaga siya depende talaga sa trip mo. Okay. Like sabi ko nga kanina, pag personal naman, ikaw ang bahala kasi wala namang rules sa makeup Like, kung gusto mo talaga ng ganyang kaputok na blush, lalabas ka ng bahay nyo. Kung saan ka confident. Okay. Di ba? Kung madadala mo naman, di ba? Okay. Oh, si Rog. Hello, Miss Rachel and my friend Nico. You know Rog? Yeah! Hi, Rog! Hi, nurse. Alam mo ba si Rog? Si Rog ang nagbigay sa akin ng aking fur baby. Oh Kay my God, Rog- bakit ako wala? Hindi niya pala binigay. Binili ko pala sa kanya. Binili mo pa. Oo. Okay. Si Rog ang may Tignan mo, kagawan kumita na ka, hindi mo ko nilibre. kaya ako nagkaroon ng aking one and only Wow. lalaki sa buhay ko. Si Oreo. Ang galing naman. Ang Hi, liit talaga ng mundo. Oh my Yes. gosh. Okay, tapos sino pa?
Ayan, Merced. Hi. Kasamahan ko sa church. Okay. Proud of you, pamangkin, sabi One ni of my Fresh. tita. Okay. Yes. Tapos walang baratin yung makeup artist para naman maganda ang service. Actually. Yun kaninang nag-topic ako, sabi ko, Yeah. wag nga babaratin. Kasi karamihan po kasi ngayon sa industry namin na looking for makeup artist, 500 yung budget. Pero kapag hindi siya sinipot ng makeup artist niya, tapos nakapag-down payment na siya, tsaka siya magre-reklamo na hindi kayo professional, ganyan. Okay. Kaso syempre, di ba? Sa budget, yun yan, di ba? Mm. O di kaya yung makeup artist niya, pangit pala yung gawa or na putyo-putyo pala yung gamit na like baklaran lang yung makeup tapos 500 lang yung budget niya pero naghahanap siya ng mga Dior, Chanel sa setup mo, di ba? May mga clients po kasing ganun na parang More of your brand of makeup you're gonna put on my face, parang ganon. Tapos yung budget mo hindi naman talaga akma sa kung gaano kamahal yung products, 'di ba? Naghahanap ka ng luxury pero yung budget mo pampalengke. Yeah, okay. May sinabi si Miss Merced, paano po pag yung shade ng neck is iba sa shade ng face sa shade ng neck? Depende pa rin kung acidic siya. Kasi kung acidic siya, syempre you still go lighter. Kung hindi ka acidic, or normal lang naman, lagi naming sinasuggest na sundin mo lagi yung leeg mo kahit maitim yung noo mo. Okay. Do you advise people to buy their makeup online or you have to be on the actual? Isang hack. Mag-swatch ka sa physical store tapos bumili ka online kasi may voucher. Para masura. Ganon. So, punta kang Watsons, punta ka ng mga swatch ka. Like, ano yung tamang shade mo, ganun. Tapos hanapin mo online. Tapos pag nag-sale mo, bilhin. Di ba? Okay. Tipid hack. Okay. Doon siya bibili. Like mga 12, 15, yan. Payday sale. Okay. So, wag ka munang bibili. Yung titignan mo lang. Kasi mahirap tumingin sa online tapos titignan. Not unless rush. Oo. Kunyari, I need a red lipstick tomorrow. Ganyan. So, wala kang choice. Yeah. Okay. Kailangan bumili physical store. Okay. Ganun. O sige. Eto pa. Mukhang mag-extend kami. Ang dami namin kwentuhan ni Nico. Ang dami namin kwentuhan. Next, sabi mo nga, you're a choir member. So, from Cavite Oh my ka. God. Saan ka sa Cavite? Hindi po talaga ako taga Cavite. Okay. But sa church po kasi namin, may sila pong mga youth choir, galing po silang Cavite at taga Cavite po talaga sila. Okay. Tapos, in-invite po nila ako na, Nico, join ka sa choir namin. Okay. So, okay lang naman sa akin, wala namang problema. So, nag-join po ako sa kanila. Pero, maluloka po kayo kasi since taga Cavite nga po sila, taga Taguig ako, ang church namin nasa Pulilan, Bulacan. Okay. Kala Kala ko naman, from Taguig to Cavite, meet halfway. No, hindi naman po. From Cavite to Taguig, punta kami Bulacan. Opo. So, bali, kapag may practices po kami, pumunta po ako ng Cavite para lang mag-practice ng choir. Okay. Tapos, ano po kasi, yung serve po namin sa church is every 3 months. So, hindi naman kami laging every Sunday may Since sa church po namin maraming choir. Okay. So, every Sunday, iba-iba yung mga nakaset na choir. Oo. So, isa lang po kami sa grupo na yon. Isang grupo lang po kami. Kasi sa set ng choirs na yon, isang group pa lang kami. Okay. Kasi Pero madami na po kami. Akala ko, tiga Cavite ka. Kasi si Ron, she's from Cavite. I know it's emo. Taga Cavite na pala siya. Alam ko, emo siya eh. Ang sabi niya, magkasama lang po kami sa tondo nung before ako ma-hold up. Hindi kasi, kaya ako nakabili sa... tama ba, tiga Cavite? Baka lumipat na siya. Hindi ko din po Ako naman alam. nakalimutan ko, no, tiga Cavite Hindi ko ba? po Basta ang alam. alam ko, dineliver niya sa akin si Oreo sa Cavite. Yun yun. Diba? Baka nagbiyahe lang po siya. Oh, baka nagbiyahe lang si Rog, ganun. So it's not na parang tiga Cavite ka kasi sinabi mo, you raised in... Para hindi po kayo malito, Catholic po ako. Oo. Pero ang church namin is charismatic. I know, pwede naman yun. Charismatic. Pwede po. naman Kaya yun. po siya, malawak po kasi yung sakop ng church namin like all over the Philippines and ibang ganun. country, ganyan. Okay. Sige. Opo. So, parang ikaw, Nick, sabi mo nga lagi ka nasa labas diba? Yes, you're opo. always out, you have Almost every day. Oo. Di ba alam ko kasi, may mga grupo kayong mga makeup artist, so ikaw lang mag-isa. Hindi naman po. May mga friends din po akong makeup artist na nagiging ka-group ko sila kasi
may event akong malaki or di Mm-mm. kaya kinukuha nila ako sa group nila. Yeah, parang ganon, di ba? May May mga mga ganun ganon po, eh. yes. Ah, okay. Kunyari, i-accommodate namin is 100 packs. Mm. So, sa 100 packs, hindi naman kaya ng isang tao yun, di ba? Napakahimala naman na yun siguro. So, kukuha yung friend mo na, uy, kailangan ko pa ng Yeah, lima. oo, kailangan ko pa ng kailangan ng lima, apat, or- or lima tayo para Yes, tig-20 tayo, mga ganon. Kasi syempre, Oo. at the end of the day, may mga call time yan. Yeah, Like, yeah. yung 100 packs, kailangan ko matapos at 5 p.m. pero magsa-start ka ng 12. Diba? Oo, yung mga Yun lang ganon. yung timeline mo. Tapos may nakikita kasi ako minsan sa mga inyo, di ba? Iba na yung makeup artist, iba na yung sa hair. Yes, opo. So, para mas mabilis, Yes, di ba? para mas mabilis tsaka para mas quality yung gawa. Oo, iba na yung gumagawa ng makeup, gumagawa na. Pero ikaw, kung papipiliin kita, anong pipiliin mo? Makeup or yung hair? Makeup. Ah, makeup talaga. Opo, makeup po talaga. Kasi makeup yung una ko natutunan. Okay. So, nag-hair lang naman ako kasi yung friend ko, ginoin niya ako sa Miss Universe Philippines hair team. That time, kasi is, nagsa-start pa lang ako mag-hair. So, kailangan ko ng portfolios, ganyan. So, thankful ako na may friend ako na ginoin niya ako doon. Tapos, nakilala ko doon yung mentor ko. Oh. So, shout out Sir Mark Anthony Rosales. Ayan. Ah, wow naman. Yes, So, Sir Mark. okay. Ayan. So, ikaw, sabi mo nga lagi ka nasa labas. Do you stay home pa? Opo, na totally home, pero may apartment naman po. Oh, yun yan, sa apartment mo. Nagsistay home kapag kunyari, may work tomorrow, tapos bukas wala. Yun. Doon ako nagsistay. Like, So, sleep, ganyan. nag-stay ka pa rin naman pala. Opo, pero syempre di pa rin mawawala yung pag-aalis. Ah, Kasi lakotsera po talaga. okay, Simula pa. sige. So, pag free day ko, nagva-volleyball ako. Ah, Yes. so you're fan of volleyball. Yeah, hindi lang fan, talagang player po talaga. Player ka. Opo. O sige, ganito. Kunyari, nasa bahay ka at papipiliin kita, you're gonna be part of your house. Anong parte ka ng bahay mo? Oh my God. Siguro sahig. Sahig. Bakit naman naging sahig? Siguro kasi, parang sanay na akong tinatapakan ng ibang tao. Ay, ganun? Sanay na ako na tinatapakan ako ng ibang tao. Tapos sanay na rin akong, okay na kahit tapakan mo ako, nandyan pa rin ako. Diba? Kahit tapak-tapakan mo ako, sahig pa rin ako at the end of the day. Ako pa rin to. Like, yun talaga. So, siguro feeling ko sahig. Di ba iba may haligi, may ilaw. Oo, Kasi may ako kwarto sahig. or Sahig. bedroom, Sahig. bathroom. Sa lapad kong to. Talaga, sahig. Sahig. Oo, bakit? Kung wala namang sahig, hindi makakalakad at magiging Yeah. maganda ang bahay. Tama naman. Yeah, opo. Okay. And then, being a makeup artist. Opo. Dami mong makeup eh. Opo. Pero kung papipiliin lang kita ng isang makeup na hindi pwedeng mawala sa'yo, ano yun? Hindi pwedeng mawala sa akin sa face. No, sa face mo na, parang, eto lang, mabubuhay na yung buong mukha ko. Kilay. Ah, Kilay. Like, eyebrow product. okay. Like, kasi po, yung kilay ko, kung titingnan nyo, makapal na siya. So, katulad yan, etong kilay ko na po na to, wala po siyang nilagay na product na pen or powder or pencil. Ano lang talaga siya? Binarush Brow mo na. gel. Ah, Clear brow gel kasi may mga tinted na brow gel eh. Ito po, clear brow gel lang po siya. So, natural na po kasing makapal yung kilay ko. So, i-brush ko lang siya ng ganyan, okay na ako. So, yun ang talaga sa'yo. Masaya ka na yun. Masaya na ako kasi yung kilay ko okay naman na siya. Ah, that's Hindi lang halata kasi isa, yung tubo niya pataas, yung tubo niya pababa. Same. Ako magkaiba yung kilay ko. Opo, pero okay lang. Okay. Kilay pa din. O sige, sabi mo nga ikaw, if you're gonna be part of your house at Yeah. magiging, ano ka parte ng bahay mo, sabi mo, sahig. Opo. Sahig ka eh. So parang, hindi na natin, kasi pag inelaborate natin, Malawak malawak masyado. Baka di na tayo matapos. correct. Abuti na po kami alas 12. Parang ang dami-dami mong pinagdaanan sa buhay mo. Being Sobra. alone, growing up, being a strong person, kasi nakikita ko si Nico, you're such a strong person. Thank you po. You're such a strong person na kaya mong lumaban eh. Actually, opo. And you're very young, you're only 23, sabi mo. Opo. Sa dami na nang na-achieve mo since you're a professional makeup artist Opo. and hair, nasaan ka na ngayon sa parte ng buhay mo? Ang hirap ng tanong. Parang hirap kong siyang sagutin. Pero, siguro nasa parte ako ng buhay ko na kailangan ko pang kumayod. Like, para sa pangarap. Kasi, lahat naman kami may mga pangarap sa buhay. Siguro, ako kasi, like, yes, nandito na ako sa
estado ng buhay ko na ganito. Pero still, may pangarap pa rin ako. So gusto ko makapagtapos, kahit papaano makabalik sa pag-aaral. Okay. Or kung hindi man makabalik sa pag-aaral, someday maging successful din sa, hindi sa sinasabi ko hindi ako successful, pero alam mo yan, like, malayo na, pero malayo pa. Yeah, exactly. Yeah. So, may mga pangarap pa rin ako. So, until now, nangangarap pa rin ako na sana, ito pa rin yung pangarap na yun. Na Still achieving Yeah. every dream. still Parang- achieving talaga. Oo. Like, yun talaga yung sitwasyon ko ngayon. Pero hindi naman yung iba Hindi na kasi- struggling. Opo, Parang hindi- medyo kontento Yes. ka na, Yes, contento na po talaga pero ako. striving pa din Yes, to opo. dream Parang more. hindi ko lang nililimitahan yung sarili Yeah, ko sa yeah, kung ano exactly. pang kayang ibigay ng mundo para sa akin. Yeah. Kung ano pa yung parang pwedeng mag-open up na doors Yeah, exactly. na yun po. Wow. Very Mm-mm. nice naman. Thank you po. So, yun nga, sabi mo nga, still dreaming and everything. Mm-mm. And then, mag-isa ka sa buhay mo eh. Opo. Anong pinanghawakan mong mantra sa buhay mo since nung naging mag-isa ka hanggang ngayon? Like your motto na parang sinabi mo, ito yung panghahawakan ko lagi. O ito yung pinaniniwalaan ko. Ang dami kong mantra sa buhay. Sa dami na pinaghirapan ko. Actually, hindi pa nga na-explain lang. Pero siguro pinahawakan ko na always trust the Lord. Like, yun talaga, kung ano man magka-problema ka, lagi mong pagkatiwalaan si Lord. Like, laging nandyan si Lord para sa'yo. May plano si God para sa'yo na hindi ka niya papabayaan kasi anak ka niya eh. Hindi Yeah, ka niya exactly. papabayaan. Kaya ako kapag hindi lang kasi ako may problema eh, tapos lalapit sa kanya. Hindi laging ganun eh. May problema ko wala, lagi akong lumalapit kay Lord. Lagi Tama. akong thankful, lagi akong grateful. Yeah. And yun lang talaga yung pinangahawakan ko na, Lord, siguro kaya to nangyari sa akin kasi may plano ka. Mm-mm. Lagi talaga positive lang talaga. Like, Mm-mm. look for the beauty in it. Yeah. Ganon talaga Oo. na si Lord laging may plano para sa'yo, lagi mo lang siyang pagkatiwalaan, ibigay mo yung tiwala Surrender mo sa kanya. Yes, everything. surrender everything. Yun lang Yun. po. Ang ganda naman. Kasi Opo. parang, if babasahin natin yung kwento at pakikinggan natin ang kwento ni Nico, no? Growing up, being alone. And now, hindi lang siya nangangarap, hindi lang siya kontento, pero nangangarap pa siya ng todo-todo. Mm-mm. Hindi naging hadlang yung pagiging mag-isa. Hindi naging hadlang sa kanyang pambubuli sa kanya ng mga tao before. Mm-mm. I think it made him a better and stronger person dahil dun sa mga nangyari at napagdaanan niya. Mm-mm. Diba? Yes po. Opo. Yeah, like ikaw, if I'm gonna give you a chance na advise our young generation now. Kasi ang daming nag-give up na young generation and then they feel the depression and everything. Mm. Eh, ikaw yung pinagdaanan mo sa buhay mo. Sabi Opo. mo nga, lagi kang bunot sa pagbubuli. Yeah, yes po. Ano pwede mong i-advise sa kanila? Like, siguro po lagi mong tatandaan na lahat ng mga nangyayari sa iyo may katapusan. Hindi lahat ng problema magtatagal siya, lilipas din siya. So, bago siya lumipas, dapat may tumatak sa yung lesson. Dapat sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, lagi kang may matututunan. Tapos lahat ng natututunan mo na yon dapat dinadala mo every single day. Kasama ng pag-move forward mo. So, kung ano yung passion mo, sundin mo. Kung saan ka masaya, kung ano yung laman ng puso mo, lagi mong susundin yun. Kung saan ka masaya, lagi mong pipiliin yung mental health mo, yung peace of mind mo. Tapos, syempre, lagi ka magtiwala kay Lord. Yeah. Okay, sinabi mo nga mental health and peace of mind. These people that having a depression and everything, diba? The mental health. Sabi nila kasi, nagkakaroon na ng foundation ngayon eh. If you need someone to talk to, dapat para ma-release mo eh. Yes, yes. Diba? Parang lagi nilang sinasabi, pag nahihirapan ka, dito lang kami, pakinggan ka namin and everything. Ikaw ba, meron ka naging ganun? O just, mas ginusto mo keep it to yourself? Siguro kasi sabi ko nga, pinalaki kasi akong matatag na tao. Lahat sinasarili ko. Ako po, katulad ng sinabi ko kanina, hanggat kaya kong sarilihin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Sinasarili ko talaga siya. Hindi ako hihingi ng tulong hanggat sa tingin ko hindi ko kaya. Or like
kunyari, hindi ako hihingi ng tulong hanggat tingin ko kaya kong I-survive ka. i-survive or bigyang solusyon yung problema na nangyayari sa buhay ko. So, ayun. Kaso, syempre, case-to-case basis, yun, hindi lahat ng tao kaya yun. Yeah. Pero thankful ako kay Lord kasi siya yung parang naging sandigan ko at kinaya ko yung mga ganong klaseng bagay. Kumapit ka sa Mm-mm. paniniwala. So, siguro sa mga mental health advocate na mga ganyan, siguro ako yung taong I'm ready to listen. Okay. Like, andito lang ako, kausapin niyo ako, magchikahan tayo. Mas gusto ko kasi yung kinakausap ako. Ay, gusto ko tawanan, interview ako, fantasy ko to dati. So, ayun po. Siguro, more of like, sa mga ganong scenario, ako talaga yung mas more on tagapakinig. Yeah. Kesa sa ako yung mamomroblem. Yeah. Ako yung may problema. Okay. So, ayun po. Ay, ang sarap ng kwentuhan namin ni Nico. Hindi ko naakala na mag-overtime po kami. But, Oh my maraming salamat, Nick. Ang dami ko natutunan sa'yo. Ang dami ko din po natutunan sa inyo. Actually, kulang pa. Baka may episode 2 pa po. Ang dami ko natutunan sa'yo. Yes. Especially sa makeup. Na yung mga dapat namin matutunan. Like us, always in theater, na it must be one or two shades darker, diba? And then don't use lagi ng sunblock if you have this lights, diba? Kung magpipicture lang naman. Picture lang naman, but you have to wear your sunblock every day. Yes. And I also learned kay Nico na kung kaya mo sarili ng iyong problema, sarilin mo na hindi mo kailangan i-share. Kasi nga, sabi niya, hindi ito ibibigay sa inyo ng Panginoon kung hindi nyo kaya. You have to be strong. Si Nico ay isang, pwede natin siyang, tingnan as a model na at the age of 10, he lost everything. His mom, and then yung father niya din, na parang, pero tumayo po siya Tumayo siya sa sariling paa niya ng mag-isa, even though lagi siyang nabubunot na nabubuli. Pero it made him a better and stronger person now. So, panghawakan nyo lang yung tiwala nyo sa Diyos at saka sa sarili. Tama, diba, Nick? Opo. Yan. Tapos, dahil dyan, hindi po kami magtatapos. Bibigyan ko si Nico ng time to invite at iiwan yung kanyang, saan nyo siya marireach if you want to get yung kanyang service for the hair and makeup, kung, di ba, para naman po madali. Even yung phone number, iwan mo at saan kanila pwedeng i-reach, Nico. Sa ano na lang po sa Facebook and Instagram, you can contact me at Nico Campanero, Nico. Tapos yung Campanero, CAM. Tapos sa IG ko rin naman po, Nico Campanero, Nico. Tapos yun, Campanero pa din po yung pangalan. Wala pong naiba. Same lang po. Okay. Walang mga events na we can follow you o mga events mo? Ay, wag niyo po ako i-follow sa events niya. Parang awa niyo na po. Kung problema pa po kami. Opo. So, may mga upcoming events naman po ako. May mga upcoming events kami. Kasi yung karamihan ng kasama ko, syempre, artista. Yeah. Bawal sundan. Bawal sundan. Sige. Diyos ko, Lord. Okay. Ma-awardan ako. Oo nga, mapapagalitan si Nico. Opo. But if you need his service and everything, po. just follow his Instagram and Nico Facebook. Campanero Yan. po. Or kung hindi nyo po siya makita, you can message us here in Ignos Novos Artist Management Thank you po. para we can reach you and help you na para ma-reach naman po si Nico. And if you have any question at nabiting kayo sa aming kwentuhan, pwede rin kayo mag-email sa amin and everything. At dahil dyan, eto na po, magpapasalamat po ako ulit sa aming mga sponsors na nag-aalaga ng aming skin. Ang aming skin, like Hesinea Aesthetic. Now, they have 2 branches. They have 2 branches in Stroh Boulevard, Mandaluyong, and also in NS Amoranto, Quezon City, with a phone number 0929-275-1014 and 0906-208-8183. And of course, ang isa pa rin po nag-aalaga sa amin from head to toe, ang Pampers City by OMG. Aesthetic and Wellness Center, your luxury escape. The first and largest Pampers City in the Philippines. Located po sila sa 107K1 Center by Prestige sa Asiana City, Parañaque City. At with the phone number of 0945
0917-203-9888. And also, before anything else, please check their Facebook page ng Pampers City. They have this promo. Baka manalo kayo. Just check their Facebook page po ng Pampers City by OMJ. And of course, sabi ko nga, make it a habit. Every Monday, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, Up Top Download. Podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion. And every Friday, Coffee Chat with Daven. But, because it's a holiday season na po, my Chikahan with Mommy Ray, this is my last episode for the year. But, tingnan-tingnan nyo pa rin po, baka biglang merong kaming special para sa inyo. And of course, continue pa rin po yung aming Way Back Wednesday na mapapanood nyo at you have to share, follow, and like our Ignos Novos Facebook page and Instagram, Ignos Novos Artist Management, and also our TikTok at Ignos Novos Official. Plus, yung aming First Son Production, our mother company na merong Facebook page and Instagram na First Son Production. And of course, etong magandang kwentuhan namin ni Nico ay mapapanood nyo po sa aming YouTube channel, First Son Creatives. At ako naman po, para naman po masundan nyo naman din ako and like, follow, and subscribe. My Facebook is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. Same with my TikTok and X at Mommy Ray 3. And my IG naman po is Mommy_Ray at 43. Yan po. At ako po yung nagsasabi ng maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sana maging masaya at maramdaman nyo ang Paskong to kahit marami na pong nangyayari sa ating mundo, mas lalo sa Pilipinas. Just believe, and the reason of this season is our Lord Jesus Christ. We have to be thankful dahil sa Kanya dumating siya sa ating buhay. At ito po ang inyong Mommy Ray, laging nagsasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye mga anak! I'll see you next year! Bye! Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pampers City makes you feel just right. Pampers City by OMG, your luxury escape, where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Ashana City, located at K1 Prestige. It's so lovely, shine. Pamper yourself, feels divine. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan.